simple lang po eh. Sino pa yung responsableng apostol o sinabi ba yan ng Panginoong Jesucristo na ang paniwalaan natin ang Old Testament 39 books, ang New Testament 27 books? Sige nga po, direkta na po sagot. Pagsusulat mga apostol noong unang panahon. Hindi yan yung tanong ko. Ang tanong ko yung number of books na pinaniniwalaan ninyo kasi hindi kayo naniniwala sa magisterium. Simple lang, sagutin nyo ako ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Sagutin nyo po. Okay. Yung church magisterium, sabi nyo, nakumpay na aklat. Kahit sino hindi yung tanong ko. Hindi yung tanong ko. Wala akong itinanong sa inyo kasi alam ko naman na hindi ka naniniwala sa church magisterium eh. Alam ko na hindi ka, kaya nga po hindi yung tanong ko, naniniwala ka ba sa church magisterium? Hindi. Kasi alam ko na hindi ka naniniwala. Ang tanong ko simple, yung pinaniniwalaan po nyo kung ano yung nakasulat. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na ang New Testament 27 books, ang Old Testament 39 books, kasi yan yung pinaniniwalaan po ninyo. Anong talata yon? Okay. Yung sinasabi na may anong talata, bago ko sasagutin, hindi mo rin mabigay ng talata na hindi rin ang aklat ng Diyos. Hindi, it is a fallacy of equivocation. Palacios yan eh. Palacios yan. Hindi ko po stand na letra por letrang mabasa. Hindi ko po yan stand. Ang stand, at hindi din po namin stand na Bible alone lang. Hindi. Sa inyo po yung Bible alone. Kaya nga po, hindi kayo naniniwala sa magisterium. Hindi kayo naniniwala sa Iglesia Katolika. Hindi kayo naniniwala sa standard references kasi tao lang yung may gawa niyan. Hindi yan kasali doon sa spirit about religious matters. O ito, kasali ito sa religious matters concerning the number of books na pinaniwalaan bilang inspired written books. So tanong ko, anong talata yan sa Biblia na ang New Testament 39 books, ang Old Testament 39 books, ang New Testament 27 books at ginawa itong isang aklat na sa ngayon nakilala siya bilang isang tinatawag na Biblia. Anong talata yan sa Biblia? Ganito, kasi nahirapan ka. Ikaw mismo hindi natin masasagot. Hindi talata. Hindi. Ikaw nga yung nahihirapan dito eh. Kasi kung may masagot ka pa, kanina pa sinagot mo na ako. Simple lang, sagutin mo diretso yung tanong ko. Wag ka na magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin mo na. Anong talata yan sa Biblia? Babasahin natin. Ang natitiyak ako, yung batas ng Diyos, New Testament at Old Testament sinusulat. Hindi yan yung tanong ko about sa batas. Kasi yung tinatawag na Biblia, hindi lang po yung batas yung nakasulat eh. Tika muna. Talagang madedisgrasya yung rason ninyo, Mr. Rabanticoso dito. Tingnan nyo, hindi na nakikinig, di ba? Ito talaga yung tinatawag na argumento or style ng mga sulpot eh. Ito po ha. So ito po ha. Sige po. So ngayon, pinaniniwalaan ninyo na ang New Testament 27, iisa-isahin na lang po natin. Pinaniniwalaan po ninyo na ang New Testament 27 books composed of 4 Gospels, 1 Acts of the Apostles, 13 epistles ni San Pablo at merong 7 na kung hindi ko nagkakamali, 7 na tinatawag na ibang epistles at saka yung tinatawag na Book of Revelation. Anong talata po ba yan sa Biblia na binanggit po yan ng Panginoong Jesucristo na 27 books yung paniwalaan sa New Testament? Huwag mo sana akong i-mute. Nagsasalita ako eh. Alam ko kasi pag na-mute ko ako. Teka muna. Minumute kita kasi not responsive po yung sagot eh. Masasayang po yung oras po natin pag hindi po kayo direktang sumagot. Sumagot po kayo ng direkta. Anong talata yan sa Biblia? Huwag mong paratangan ako kasi ako ng oras. Kailangan ko mag-insert kasi may gusto kong focus na batas na sa pinag-usapan dito. Hindi. Pag sinasabi po kasing tika muna, ini-evade mo yung issue eh. Hindi batas ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito, Biblia. Sa Biblia may batas ng Panginoong Diyos, pero hindi lahat batas ng Panginoong Diyos. Hindi. Merong history dito, merong poetry, yan, ang dami. History, merong law, yun, merong mga rights, yan, ang dami-dami. Particularly. Pero ang tanong ko sa inyo, simple lang po eh. Anong talata po sa Biblia, kapitulo at bersikulo na binanggit ng Panginoong Jesucristo na yung New Testament 27 books? Sige nga po, sagot nga po kayo. Talata, ibigay nyo na po. Bago mo sagutin, huwag mo na i-mute muna ha? Huwag mo na i-mute. Sagot ang diretso. Huwag mo na i-mute.
Magsasagot ako. Bigyan mo ako ng 1 minute. Sumagot ako. Sige po. Sige po. Ang tanong mo sa akin, ano talata sa Biblia na nandun ang New Testament at 27 book? At ang alam ko, sabi ng Diyos, magpun siya ng aras kompleto. Meron ang Katoliko, meron ang Protestante. Dahil hindi kasali ang apocryphal books. Ang unang kumunta lang si Saint Jerome. Hindi yan yung tanong ko eh. Hindi yan yung tanong ko, Mr. Banticristo. Hindi yung tanong ko. Hindi ka nga naniniwala about history. Kung papatulan kita about history, so ibig sabihin naniniwala ka sa concerning sa history kay Saint Jerome? Naniniwala ka? History naniniwala ako. Sa history naniniwala ka. Okay, sige, good. But God is not teaching history. Okay. So ano raw? God is not teaching history. Marami ako sasabihin sa'yo. Kung may mabasa po ako, Mr. Banticristo, tika muna. Pag may mabasa po ako na ang Panginoong Diyos nagtuturo siya sa pamamagitan ng kasaysayan, aaminin niyo po bang sinungaling kayo? Kung magsasagot ko na gagamit ka ng maling talata. Ay, hindi. Sino ka po ba pag magsasabi kang mali yung Biblia ang gagamitin ko? Scholar ka ba? Teka muna, hindi. Hindi. Ako yung magbabasa. Pag may mabasa po ako sa banal na kasulatan, tika muna. Tamang interpretation? Tamang interpretation po ba? Douay Rheims version, Catholic version. Basahin mo po ba? So, ibig sabihin, magagamit ka ng balita at saka New Testament at sa ay, hindi. Kung gagamit ako ng Douay Rheims version, so ibig sabihin, lahat na nakasulat sa Douay Rheims version, paniniwalaan mo. O kasi ang Douay Rheims version nakabase sa Hebreo. Ganun po ba? Pag may mabasa po ako sa Douay Rheims version na One Holy Catholic Apostolic Church, aaminin niyo po bang sinungaling kayo? History mo na, wag ka muna tatabo. Hindi. Direkta na eh. Pag may mabasa po ako sa Douay Rheims version na One Holy Catholic Apostolic Church, aaminin niyo po bang sinungaling kayo? One Holy Catholic Apostolic Church. Yes. Sa Holy Apostolic Church. Yes. Wala nang Romano. So, ibig sabihin, naniniwala ka lang sa One Holy Catholic Apostolic Church. Tika muna. So, hindi ka naniniwala sa Romano, pero naniniwala ka sa One Holy Catholic and Apostolic Church. Catholic, Universal, hindi lang Katoliko ngayon ang Universal. Tika muna. Dito lang muna tayo sa mabasa. Tika muna. Dito lang po muna tayo sa mabasa. Before po ko magbabasa about history. Pag may mabasa po ako sa Douay Rheims version, kasi yan lang yung pinaniniwalaan po ninyo eh. Pag may mabasa po ako sa Douay Rheims version na One Holy Catholic and Apostolic Church, naniniwala po ba kayo sa One Holy Catholic and Apostolic Church? One Holy Catholic Apostolic Church? Yes. Basta walang Romano. Wala doon naman Romano. So naniniwala ka? Basta sulat ng mga sinusulat ng mga apostol. So naniniwala ka? Dapat tama ha? Sa tamang translation. Meron din ako King James version. Douay Rheims ang babasahin natin eh. So, itong pinaniniwalaan mo na One Holy itong pinaniniwalaan mo na One Holy Catholic and Apostolic Church sa Douay Rheims version, ito ba yung iglesyang binanggit sa Roma? Kapitulo 1. Okay. Kung gusto Roma Kapitulo 1. Kapitulo 1, yung sinulatan po yung iglesia. Babasahin natin ang King James. King James 10. Tika muna. Fallacy of suppressing the facts na yan eh. So, kung ikaw gagamit ng ibang version, okay lang. Pag ako, hindi. Ay! It is a fallacy of suppressing the facts yan. Ay, itong taong ito. Ay, wala ito sa argumento. Wala ito sa tamang argumento. Pag ako ang gagamit ng ibang version, ipapako mo lang ako doon sa Douay Rheims. Nang gumamit ako ng Douay Rheims, tatakbo ka na naman sa King James version. Itong taong ito may diferensya. Sige, last word na lang kasi 2 hours na po ako eh. Sige, last word na lang po. I-continue na natin ito bukas. Kasi minuto ko palagi. Hindi ako nagtatapos minuto ko. Basahin mo ba faithful translation o wrong translation? Ano raw? Faithful ba translation, original ang translation? Hindi perfecto ang Latin Douay Rheims version, pati ang King James version.
Di ba sinabi mo kanina na Doeros yung pinaniniwalaan mo pagkatapos ngayon hindi na faithful? Ay, ito yung taong ito. Maniwala tayo sa totoo. Batas abante. Yung argumento ninyo batas abante. Ay, teka muna. Of the world, Teka muna. Parang nililito mo kami rito eh. Ang dami-dami mo ng mga argumento kayo na atras abante ka. Ngayon, nag-aatras abante ka na naman, gusto mo Doeros yung babasahin ko. Ngayon, tinatanong kita, so ibig sabihin, pinaniniwalaan mo kung ano nakasuot sa Doeros? Oo, pinaniniwalaan ko. Ngayon, pag may mabasa ko, hindi, basahin mo yung King James Version. Itong taong ito. Sige na lang po, bukas, ipagpapatuloy natin ito bukas, Mr. Bandi Cristo. Mr. Bandi Cristo, last 8 na, instead of 7:30, pero yun. So, last, bigyan na lang po kita ng 1 minute po. 1 minute na lang po ha, sige po. 1 minute. Ngayon, ang sabi ni RJ kasi, first of all, ganito ako magsalita kasi may high blood ako. Kailangan ko sumigaw. Ngayon, salamat kay RJ. Ang gusto niya, hindi pala Biblia, sulat ng mga apostol ang kanyang basihan. Maniwala daw siya sa tao, sa religious. Ang turo daw ng tao, walang makaalam sa kalooban na sa batas ng Diyos, maliban ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo natuturo sa mga apostol at mga propeta. Ang batas ng Diyos sinasabi sa 2 Peter 3 verse 2, beware, be mindful of the words of the prophets and the apostles. Wala daw ng chat magisterium na Romano. Sinusulat ng mga apostol sa Griego, lahat ng mga Kristiyano noong unang panahon naniwala sa mga apostol, pati si Lucas, pati si Marcos, pati si Jude. Sumusulat sila lahat. May iglesia na noong unang panahon. Ang turo, ebanghelyo, hindi katekismo. Ang philosophy, bawal pa. May 15 minutes pa. Ang philosophy, bawal nga sa Diyos. Kasi yun ang philosophical will of tao. Ang ating masusunod, ang Diyos, that is written in 2 Peter, 2 Colossians, verse 8. Thank you. Ang gospel ang turo, hindi katekismo. Okay. So, wag ka munang umalis sir ha, para at least mapapakinggan yung reaction ko po ha. Ang taong sinungaling, ang ama po niya yung diablo. Then ngayon, sinasabi pa niya, hindi raw ako naniniwala sa tinatawag na Biblia. Pero hindi po yung sinabi natin eh. Nagbibintangan ako ng taong ito. Wala po akong sinabi na hindi po kami naniniwala sa Biblia. Naniniwala kami sa Biblia kasi turo po yung Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. And kung wala yung katesismo ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wala kaming pananampalataya sa Biblia. Bakit po? Kasi ang Biblia po kasi yan po yung basis, one of the basis ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana para makapagturo ng tinatawag na katesismo. Number 2, sabi pa niya, huwag daw pong maniwala sa tinatawag na tao. Ang pinaniwalaan daw natin ay yung tinatawag na magisterium. Siyempre, sino yung paniniwalaan natin? Kayo? Kayo po ba ang binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos na magturo? Meron po mga apostol na sinabihan na magturo ka. At ang mga apostol nito, naggumawa po ng mga alagad na meron din pong mission na magturo. Pag sinasabi po kasing magisterium, Latin word po yan, ang ibig sabihin teaching office or teaching authority. So ibig sabihin, pag sinasabing teaching authority, yung kapangyarihan ng Panginoong Kristo na ibinigay po niya sa mga apostol at ang mga apostol na nakatanggap po nito, itinuro din po ito sa kanilang mga alagad. So ibig sabihin, nandyan na po yung teaching office or teaching authority na kung saan tinatawag namin ngayon na magisterium. So kung hindi ka naniniwala sa magisterium, so ibig pong sabihin po dyan, hindi ka naniniwala sa Biblia at mga tradisyon ng mga apostol. Sabi mo, Espiritu Santo lang po yung nagsasabi, yung nakakaalam sa kalooban ng Panginoong Diyos. Wala po tayong tutol po dyan. Hindi po kami tutol dyan. Kaya nga po, ang Espiritu Santo ay gumagabay sa kanyang iglesia. From the 1st century AD until, kaya nga po nandyan po yung Biblia. Kaya nga po tinatanong kita kanina, sino pong may sabit po sa inyo, 27 books po yan. Bakit po? Kasi ang gusto ko pong mangyari dyan, ang gusto ko pong ipapaabot sa inyo, na hindi po mangyayari na meron pong 27 books kung wala pong responsabling iglesia, ginabayan ng Panginoon at ng banal na Espiritu para magsabi na ang New Testament na sinasabi mong kompleto, yan yung inspired written word of God. Ang magisterium ang may sabi niyan, 27 books. Sulpot lang kayo eh. Kung wala ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, hindi nakapagtiis, Kung wala ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wala kayong 27 books na New Testament. Number 2, number 4, pinabasa mo sa akin yung 2 Peter chapter 2. Sabi niya, yung sulat ng mga propeta at ng mga apostol, nakasulat ba lahat ang mga apostol? Nakasulat ba lahat? Hindi. Bakit po? Kasi iyan ng mga apostol nakasulat San Marcos, San Lucas, hindi yun mga apostol, pero nakasulat po sila. Saan po galing yun?
Sa mga apostol, bakit po? Bakit tinanggap na Kristyano yung sulat ni San Marcos at ni San Lucas? Dahil turo yan ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ngayon, sabi mo pa kanina, hindi yun dapat hindi catechism yung tinatawag na turo. Ay, kung wala po kaming catechism, wala po kaming pananampalataya sa Biblia. Bakit po kasi yung word na catechism po kasi, yan po yung basic instruction Basic instruction of the Christian faith. Yan po yung catechism. Oo, naniniwala ko dyan. Yan po yung catechism kayo, wala kayong tinatawag catechism. Tingnan nyo. Yan, ayan. Ayun. Ayan. Hindi makapagtiis itong taong ito. So ngayon, dito, ang banal na espiritu ay, ang banal na espiritu nagtuturo sa kanyang iglesia. At ang kanyang iglesia, ini-implement po niya yung kanyang teaching authority sa tao. So, ibig sabihin po niyan, walang makapagbibigay ng pananampalataya kung wala yung iglesyang binigyan ng Panginoong Jesucristo na makapagturo concerning sa Ebanghelyo. Disgrasya yung pananampalataya mo. Pagkatapos sabi mo ba, hindi katekismo. Hindi katekismo yung itinuturo. Hindi mo talaga alam yung ano ang ibig sabihin ng word na catechism, ha? Okay, ano natin ang catechism, ha? Ang definition ng tinatawag na catechism. Okay, itong tinatawag na catechism, ha? Yung definition po niya, at least makita po ninyo. A summary of the principles of Christian religion in the form of questions and answers used by the instruction for Christians. Siguro itong taong ito, hindi naman po ito Kristiyano, talagang hindi po ito naniniwala sa basic and summary instructions concerning Christian faith. Ano po yung nakalagay sa Christian faith? Nandyan po sa katesismo, maniniwala ang mga Katoliko sa iisang Diyos. Nasa Biblia po ba yan? Yes. Itinuro po ba yan ng Panginoon si Kristo? Yes. Itinuro po ba yan ng tinatawag ng mga apostol? Yes. Ngayon, pangalawang argumento, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His Son, our Lord. Nandyan ba yan sa Biblia? Yes. Yan yung nakalagay sa katesismo. Number 3, and was born of the Blessed Virgin Mary. Nandyan po ba sa katesismo? Yes! So kaya nga sinabi ko po kanina, kapag hindi ka naniniwala sa katesismo, implied po yan na hindi mo tinatanggap yung Biblia. O, di ba? Tingnan nyo po mga sir, mga ma'am. Yung sinasabi po niya kanina, hindi daw po siya naniniwala sa term na Biblia kasi, yun, inangkin po niya na si Pope Cyrillus daw po yung nagsabi. Sabi pa niya, tao lang yun, naniniwala siya kay Saint Jerome. Saint Jerome, obispo po yun translatory expert na kaanib ng Iglesia Katolika. Wala po tayong Biblia po ngayon kung wala po sa Saint Jerome. Wala po tayong Biblia ngayon kung wala pong Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Eto mga sulpot ito, dawat limpyo ng ito So ibig sabihin, walang ibang ginabayan ng banal na espiritu para magkaroon tayo ng Old Testament at saka yung New Testament na i-compile into one book at paniwalaan na isang Christian scripture. Wala po tayong ganito kung wala po ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So, ibig sabihin, ito si Mr. Van de Cristo, kinukontra pa niya si Mr. Soriano, di ba? Kanina, kinukontra pa niya. Pagkatapos, ayun, alam po niya na ang MCGI ay sulpot lang noong 1981. Ibig sabihin, before 1981, wala pa ang dating daan. Wala pa. So, ibig sabihin, sulpot talaga. And hindi po ito kay Kristo. Bakit po? Kasi sinabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. So, ibig po bang sabihin, nandyan ang Panginoong Kristo sa 1981? Nag-umpisa lang siya sa 1981? Hindi. Magiging sinungaling ang Panginoong Kristo kung tama si Soriano at si Mr. Van de Cristo. Pero hindi po sinungaling ang Panginoon Ito yung mga sinungaling. Sino po ba yung ama ng mga kasinungalingan? Ito po, babasahin po natin yung ama ng kasinungalingan. Makinig po kayo, Mr. Van de Cristo, ha? Okay, last verse na po ito para magtatapos po tayo. At magkasabay na po tayong mag-out po ngayon, sir, ha? 844. Ito po yung ama ni Mr. Van de Cristo. 44. Ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ay ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanyang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang ama ng kasinungalingan. Sinungaling si Soriano,
sinungaling si Mr. Bandy Cristo, ang ama po nila ay ang Diablo. So, yun, magpi-finish na po tayo. So, inumpisahan po natin itong programang ito ng dasal. Tatapusin po natin ang programang ito sa pamamagitan din po ng dasal. Mr. Bandy Cristo, magkasabay po tayo kasi katulad ka noon. So, magkasabay po tayo magpe-pray ng Hail Mary po ha. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special Masons, and all those recommended to thee. Amen. Most Sacred of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Parang naiinitan ka, Mr. Bandy Cristo ah. Parang hindi ka mapakali. Okay, sige. Sa ngalan po ng buong pwersa ng TV Apolya.com na pinangunahan po ng Delayed Catholic Apology International, sa mga kasamahan ko po sa RCA,